Malugod na pagbabalik mga minamahal naming tagapakinig sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay sadyang isinulat para sa iyo. Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga lihim na nakatago sa likod ng matatamis na ngiti at mahigpit na yakap. Paano kung ang tahanang pinapangarap mo na binuo sa pagmamahal ay isa palang hawlang ginto na dahan-dahang kumikitil sa iyong kalayaan? Samahan ninyo kaming tuklasin ang misteryo sa kwento ni Lihan at Diwata sa kauna-unahang kabanata na pinamagatang Ang Tsaa ng Pagmamahal. Ang halimuyak ng bagong lutong sinangag at pritong isda ang sumalubong kay Lihan Amihan pagpasok niya sa kanilang tahanan sa bayan ng Dalampasigan. Ito ang amoy ng paraiso para sa kanya. Ang amoy ng isang perpektong buhay na pinangarap niya at ngayon ay tinatamasa sa piling ng kanyang pinakamamahal na asawa, si Diwata. Ngunit sa pagitan ng pamilyar na samyo, may kakaibang bigat sa hangin na tila hindi niya mawari. Isinabit niya ang kanyang briefcase at lumuwag sa pagkakatali ng kanyang kurbata. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Nakita niya si Diwata na papalabas mula sa kusina. Taglay ang nangiti na kayang pumawi sa lahat ng pagod sa kanyang katawan. "Mahal, nandito ka na pala." Malambing na bati ni Diwata. Sabay salubong sa kanya ng isang mainit na yakap. Gumanti si Lihan ng yakap, ninamnam ang bango ng buhok ng asawa. "Kumusta ang araw mo?" "Maayos naman, lalo na ngayong nandito ka na." Sagot nito, at sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Lihan. Ganoon kalakas ang epekto ni Diwata sa kanya. Ngunit nang igala niya ang kanyang paningin, nakita niya ang kanyang ina, si Hiraya, na nakaupo sa paborito nitong silya sa sala. Nakatanaw ito sa bintana, ngunit ang mga mata nito ay tila blangko, malayo ang tingin. May kakaibang antok sa kanyang anyo na hindi pangkaraniwan. Isang pamilyar na kaba ang gumuhit sa dibdib ni Lihan. Naroon na naman yon, ang pag-alala para sa kanyang ina. Si nanay, ayos lang ba siya? Tanong niya kay Diwata. Sapat lang ang lakas para silang dalawa ang magkarinigan. Hinaplos ni Diwata ang kanyang braso. "Huwag kang mag-alala, mahal. Medyo masama lang ang pakiramdam niya kanina, kaya pinainom ko siya ng espesyal na herbal tea. Pampakalma yon, para masarap ang tulog niya mamaya." Lumapit si Lihan sa kanyang ina. "Nay," tawag niya. Dahan-dahang lumingon si Hiraya. May pilit na ngiti na sumilay sa mga labi nito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Anak, kanina ka pa?" Ang boses niya ay mahina at tila hirap na hirap lumabas. "Kararating ko lang po, Nay. Kumusta po kayo?" Umupo si Lihan sa tabi nito at hinawakan ang kamay ng ina. Malamig iyon. "Mabuti naman, anak," sagot ni Hiraya. Ngunit ang mga mata nito ay muling bumalik sa pagtitig sa kawalan. Sakto namang lumapit si Diwata. May dalang isang tasa na naglalabas pa ng usok. "Heto na po ang tsaa ninyo, nanay. Inumin niyo na po ito habang mainit para gumaan ang pakiramdam ninyo." Ang boses ni Diwata ay puno ng pag-aalaga. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng pagiging isang perpektong manugang. Pinanood ni Lihan kung paano nito inalalayan ang kanyang ina sa pag-inom. Isang malaking pasasalamat ang umukit sa kanyang puso. Anong swerte niya sa babaeng ito. Isang babaeng hindi lang siya ang minamahal, kundi pati na rin ang kanyang ina. "Salamat, Diwata. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka," sinabi ni Lihan nang makabalik sila sa hapagkainan. Ngumiti si Diwata, isang nangiting nagpapaliwanag sa buong mundo ni Lihan. "Ano ka ba, mahal? Pamilya tayo. Responsibilidad kong alagaan kayo." Habang kumakain, paulit-ulit na tinitingnan ni Lihan ang kanyang asawa. Puno ng paghanga. Lahat ng pagdududa, lahat ng munting kaba na nararamdaman niya para sa ina ay napapawi ng matamis na presensya ni Diwata.
Marahil ay dala lang ng katandaan ang pagiging makakalimutin at antukin ni Hiraya. Marahil ay kailangan niya lang talagang magtiwala sa pag-aalaga ng kanyang asawa. Pagkatapos ng hapunan, sinamahan ni Lihan ang kanyang ina sa silid nito para magpahinga. "Nee, magpahinga na po kayo. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang po kami," sabi niya habang inaayos ang kumot nito. Tumango si Hiraya. Nang akma na sanang tatayo si Lihan para umalis, bigla siyang pinigilan ng mahigpit na paghawak ng kanyang ina sa kanyang braso. Nagulat siya sa biglaang lakas nito. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya at nakita niya ang isang bagay doon na hindi niya nakita kanina. Takot. "Anak!" bulong nito. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. "Bakit po, Nay?" Tumingin muna si Hiraya sa may pintuan, tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Pagkatapos ay muli siyang tiningnan nito. Ang mga mata ay nagmamakaawa. "Anak, huwag mong iinumin ang anumang galing sa kanya." Kinabukasan, pilit iwinak si Lihan sa kanyang isipan ang huling sinabi ng ina. Dala lang siguro ng katandaan o ng gamot na pampakalma na ibinibigay ni Diwata. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa isipin na ang kanyang butihing asawa ay may masamang intensyon. Imposible. Naging abala si Lihan sa trabaho. Isang malaking proyekto ang paparating at kinailangan niyang ituon ang lahat ng kanyang atensyon dito. Ngunit sa gitna ng mga meeting at pagbasa ng mga dokumento, hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ina na tila laging pagod at malungkot. Bandang tanghali, naisipan niyang tawagan ito para kumustahin. Dinial niya ang numero ng telepono sa bahay. Ilang saglit lang ay may sumagot. "Hello, mahal?" Boses ni Diwata. "Hi, mahal. Si Nanay. Pwede ko ba siyang makausap saglit?" Narinig niya ang isang malambing na tawa sa kabilang linya. "Ah, mahal. Sakto. Kasalukuyan kong tinutulungan si Nanay sa kanyang pagligo. Medyo nanlalambot kasi ang mga buto niya ngayon. Tawag ka na lang ulit mamaya, ha?" "Ah, sige. Pakisabi na lang na nangungumusta ako," sabi ni Lihan. Medyo nadismaya ngunit kasabay nito ay ang paghanga sa walang kapagurang pag-aalaga ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang oras, bago matapos ang kanyang araw sa opisina, sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang mahinang boses ng ina sa kabilang linya. "Hello, anak." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lihan. "Nay, kumusta na po kayo? Ayos lang po ba kayo dyan?" "Anak, mabuti at tumawag ka. Meron sana akong gustong Biglang naputol ang boses ni Hiraya. Narinig ni Lihan ang tila pag-agaw sa telepono at boses na ni Diwata ang kanyang narinig. "Mahal, pasensya na. Oras na ng siesta ni Nanay. Kailangan niya ng kumpletong pahinga para manumbalik ang lakas niya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya dito." Ang boses ni Diwata ay masuyo, ngunit may diin sa bawat salita. "Pero hindi pa kami tapos mag-usap," katwiran ni Lihan. "Alam ko, mahal, pero mas mahalaga ang kalusugan ni Nanay. Mamaya, paggising niya, sasabihin kong tumawag ka, okay? I love you." At bago pa man makasagot si Lihan, ibinaba na ni Diwata ang telepono. Nakatitig lang si Lihan sa hawak niyang telepono. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pagdududa. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinubukan niyang kausapin si Diwata tungkol dito sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. "Mahal, napansin ko lang, tila laging may dahilan para hindi kami makapag-usap ni Nanay ng maayos sa telepono." Nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha ni Diwata. Ang matamis nitong ngiti ay napalitan ng isang nasasaktang ekspresyon. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Ganoon ba ang tingin mo sa akin, Lihan?" Nagsimulang manginig ang boses nito. "Na pinagkakaitan ko kayo ng pagkakataong mag-usap? Ang gusto ko lang naman ay alagaan siya.
Ang gusto ko lang ay mapabuti siya. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo, para sa pamilyang ito. Pero kung sa tingin mo ay masama ang ginagawa ko, hindi na nito natapos ang sasabihin. Tumulo na ang kanyang mga luha. Agad na nakaramdam ng matinding pagkakasala si Lihan. Hinawakan niya ang asawa at niyakap ito ng mahigpit. Hindi, mahal. Patawarin mo ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Alam kong pagod ka lang sa pag-aalaga. Ako dapat ang humingi ng tawad. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo. Ngunit habang yakap siya ni Lihan, sa isang anggulong hindi nito nakikita, isang matalim at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwata. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Lihan sa kanyang tabi at si Hiraya naman ay nasa kabilang kwarto, umilaw ang cellphone ni Hiraya sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang tawag mula sa numerong may pangalang Tia Elena. Kinuha ito ni Diwata nang walang ingay. Tiningnan niya ang pangalan sa screen. Pagkatapos ay sumulyap siya sa natutulog na si Hiraya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya pinindot ang pulang end call button. Hindi pa siya nakontento. Binuksan niya ang contacts, hinanap ang numero, at walang atubiling pinindot ang block this number. Ngayon, wala nang sino man mula sa labas ang maaaring makaistorbo sa kanila. Lumipas ang ilang araw na tila may makapal na pader sa pagitan ni Lihan at ng kanyang ina. Tuwing sinusubukan niyang magbukas ng mas malalim na usapan, laging may paraan si Diwata para ito ay maputol. Isang biglaang gawain, isang tanong na walang kaugnayan, o ang palusot na kailangan na ni Hiraya na magpahinga. Nagsimulang makaramdam si Lihan ng pagkainis, hindi kay Diwata, kundi sa sitwasyon. Nagsimula siyang maniwala na marahil ay dala na talaga ng edad ang pagiging mahina at malilimutin ng ina. Isang umaga, isang malakas na sigaw ang gumising sa kanya. Ang pulseras ko! Nawawala ang pulseras ko! Nagmamadaling bumangon si Lihan at Diwata. Naabutan nila si Hiraya sa sala, umiiyak habang binubuklat ang lahat ng gamit sa kanyang maliit na aparador. Ang mukha nito ay puno ng panik. Nay, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Lihan. Ang pulseras, ang pamana pa sa akin ng lola mo. Hindi ko yon hinuhubad kailanman, pero ngayon, wala na. Humahagulgol na, sabi ni Hiraya, habang ipinapakita ang kanyang braso na wala na ngang palamuti. Agad na lumapit si Diwata at niyakap ang biyenan. Naku, Nay, tinang lang po. Baka naman po kung saan nyo lang nailagay. Hayaan nyo po. Tutulungan namin kayong maghanap. Ang boses ni Diwata ay puno ng simpatiya. Ngunit habang nakayakap ito kay Hiraya, sumulyap ito kay Lihan na may ekspresyong nagsasabing, nakikita mo na, ganito na siya kalimutin. Maghapon nilang hinalughog ang buong bahay. Tiningnan nila ang bawat sulok, bawat aparador. Ngunit walang pulseras na lumitaw. Habang tumatagal, ang pag-aalala ni Lihan ay napapalitan ng pagod at iritasyon. Ang pag-iyak ng kanyang ina ay tila isang ingay na lang sa kanyang taingan na. Baka naman po nahulog sa labas nung nagdidilig kayo, Nay, mungkahi ni Diwata. Imposible! Alam kong suot ko pa yun kagabi bago ako matulog, giit ni Hiraya. Nang silang dalawa na lang ni Diwata ang naiwan sa kusina, bumuntong hininga si Lihan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, mahal. Lalo yatang lumalala ang pagiging makakalimutin ni Nanay. Hinawakan ni Diwata ang kanyang mga kamay. Tumingin ito sa kanya ng may lungkot sa mga mata. Mahal, ayokong isipin ito pero nag-atubili ito. Paano kung ayaw niya talaga sa akin at ginagawa niya ito para makuha ang atensyon mo? Baka naman itinago niya lang talaga para mag-alala ka? Natigilan si Lihan. Isang masamang ideya, ngunit sa pagod at pagkalito na nararamdaman niya, ang teorya ni Diwata
ay tila may katuturan. Ito ba ang paraan ng kanyang ina para sabihing hindi ito masaya sa kanilang pagsasama? Ang awa niya para sa ina ay unti-unting nababahiran ng sama ng loob. Kinagabihan, habang naghahanda si Lihan para sa trabaho kinabukasan, kailangan niya ng isang partikular na kurbata na nakatago sa likod ng aparador. Sa kanyang paghahanap, aksidente niyang nasagi ang isang maliit na kahon. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Laman nito ang mga alahas ni Diwata. Ngunit sa gitna ng mga hikaw at kwintas, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pamilyar na bagay. Isang gintong pulseras na may disenyong dahon ng sampagwita. Kinilabutan si Lihan. Kinuha niya ito. Bawat detalye, bawat kurba. Ito ang pulseras ng kanyang ina. Walang duda. Bakit ito napunta sa mga gamit ni Diwata? Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang lahat ng maliliit na pagdududa na pilit niyang ibinabaon ay biglang bumalik. Mas malakas, mas nakakabahala. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak ang pulseras. Ang isip ay naglalakbay sa dilim na hindi niya kailanman inakalang posible. Dala-dala ang pulsera sa nanginginig niyang kamay. Hinarap ni Lihan si Diwata na noon ay nasa sala at nagbabasa ng libro. Ang perpektong imahe nito, kalmado, maganda, payapa, ay biglang naging isang maskara sa kanyang paningin. "Diwata," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng tensyon. "Maari mo bang ipaliwanag ito?" Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang pulseras. Tumingin si Diwata mula sa libro patungo sa pulseras. Sa isang iglap, nakita ni Lihan ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Isang kislap ng gulat o takot, bago ito napalitan ng isang malumanay na ekspresyon ng pagtataka. "Ah, iyan," sabi nito. Isinara ang libro at dahan-dahang tumayo. "Nakita mo na pala." Hindi inaasahan ni Lihan ang ganoong kalmadong reaksyon. "Anong ibig mong sabihin?" "Diwata, ito ang pulseras ni nanay. Bakit nasa iyo ito?" Sa halip na matakot, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Diwata. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay niyang may hawak sa alahas. "Mahal, alam kong litong-lito ka." Panimula nito sa malambing na boses. "Nakita ko kung gaano nasaktan si nanay nang mawala ang pulseras niya. Halos madurog ang puso ko para sa kanya. Kaya kahapon, habang nasa palengke ako, lihim akong nagpunta sa isang alahera." Kinuha nito ang sariling cellphone mula sa bulsa. May ilang pinindot at ipinakita sa kanya. Isang mensahe, isang pag-uusap sa isang nagngangalang Mang Edgar's Jewelry na may kalakip na larawan ng pulseras. Pumunta ako doon at ipinagawa ko siya ng eksaktong replika. Pagpapatuloy ni Diwata, ang mga mata ay nagsusumamo na paniwalaan siya. Plano ko sanang ibigay ito sa kanya bukas bilang sorpresa para makita ko ulit siyang ngumiti. Gusto ko lang siyang pasayahin, Lihan. Ayokong makita siyang malungkot. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Natulala si Lihan. Ang paliwanag ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang ebidensya ay nasa harap niya. Ang bawat salita ni Diwata ay tumagos sa kanyang puso. Sinasaksak ang bawat hibla ng pagdududa na nagsimulang mabuo. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanyang pagkatao. Paano niya nagawang pag-isipan ng masama ang anghel na ito? Isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang magmahal at mag-alaga sa kanilang pamilya. Diyos ko, Diwata, patawad, sabi niya. Halos pabulong. Binitawan niya ang pulseras na tila isang mainit na bakal at niyakap ang kanyang asawa. Patawarin mo ako sa pag-iisip ng masama. Ako ang may kasalanan. Ako ang masamang asawa. Shh, okay lang mahal, sagot ni Diwata habang niyayakap siya pabalik. Naiintindihan ko.
Nakakalito talaga ang sitwasyon. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan tayo. Sa yakap na yon, muling napanatag si Lihan. Muli siyang naniwala sa perpektong mundo na binuo ni Diwata para sa kanya. Pinili niyang maniwala dahil mas madali iyon. Mas masarap sa pakiramdam. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Lihan sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Diwata. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang pag-uusap nila ng alahero. Isang numero ng luma niyang kaibigan na sinabihan niyang magpanggap. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete conversation. Pagkatapos ay ang delete contact. Walang ebidensya, walang bakas. Sumulyap siya sa natutulog na si Lihan. Ang ekspresyon ng pagmamahal sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Isang tingin ng isang hardinero na tinitingnan ang isang halamang kailangan putulan ng mga ligaw na sanga. Para sa kanya, si Hiraya ang ligaw na sanga at gagawin niya ang lahat para putulin ito. Ramdam ni Diwata ang bahagyang lamat na idinulot ng insidente ng pulseras. Kahit na napaniwala niya si Lihan, alam niyang isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim na. Kailangan niya itong bunutin mula sa ugat bago pa man ito lumaki at mamunga. At alam niya ang pinakamabisang paraan. Ang gamitin ang mismong pagmamahal at pagtitiwala ni Lihan laban dito. Isang gabi, pagkatapos ng isang masarap na hapunan na siya mismo ang nagluto, inayos niya ang isang romantikong tagpuan para sa kanila ni Lihan sa kanilang beranda. May 2 baso ng alak at mahinang musika. Maaga niyang pinatulog si Hiraya gamit ang paborito nitong tsaa. Para saan ito, mahal? Tanong ni Lihan, halatang nasisiyahan sa sorpresa. Ngumiti si Diwata, isang ngangiting malungkot at puno ng kahulugan. Wala lang. Bigla ko lang naalala ang isang dati kong kaibigan at gusto kong ipagpasalamat sa iyo kung gaano ako kaswerte na ikaw ang asawa ko. Umupo sila. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanilang balat. Anong nangyari sa kaibigan mo? Tanong ni Lihan habang iniinom ang alak. Tumingin si Diwata sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang masakit na nakaraan. Siya, mayroon siyang asawa na mahal niya. Katulad mo, Lihan. Mabait, masipag, gagawin ang lahat para sa pamilya. Akala ng lahat, perpekto na ang buhay nila. Huminto siya, tila nag-iipon ng lakas. Nakinig naman si Lihan ng may buong atensyon. Pero pagpapatuloy ni Diwata, ang boses ay nagsimulang mamuo ng pait. May isang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang tahanan. Ang biyenan niya, ang ina ng kanyang asawa. Bahagyang natigilan si Lihan sa pag-inom. Sa simula, maliliit na bagay lang. Pagkukwento ni Diwata, ang bawat salita ay maingat na pinili. Mga komento tungkol sa kanyang pagluluto, mga parinig tungkol sa kanyang pag-aalaga. Pero hindi niya ito pinapansin dahil mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit habang tumatagal, lumalala ang lahat. Nagsimulang magsinungaling ang biyenan niya. Gumagawa ng mga kwento. Ipinapalabas na siya ang biktima, na siya ang inaapi. Ang emosyon sa boses ni Diwata ay tumitindi, nagiging halos galit. Ang pinakamasakit, ang asawa niya, unti-unti naniwala, nagsimulang pagdudahan ng sariling asawa. Ang mga kasinungalingan, kapag inuulit-ulit, nagiging katotohanan. Sinisiraan ng ina ang isipan ng sarili niyang anak. Nilalason ito araw-araw hanggang sa ang dating pagmamahal ay napalitan ng pagdududa. Tumingin si Diwata sa mga mata ni Lihan. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng luha. Sa huli, nasira sila Lihan. Nawasak ang isang magandang pagsasama dahil sa lason na isinubo ng isang taong dapat sanay pangalawang ina niya.
Niyakap ni Lihan ang kanyang asawa na ngayon ay humihikbi na. Ang kwento ay tumama sa kanya. Hindi niya maiwasang makita ang pagkakatulad, gaano man kaliit, sa sarili nilang sitwasyon. Ang pagrereklamo ng kanyang ina, ang mga kakaibang babala. Naramdaman niya ang isang pamilyar na takot. Kaya ako, sabi ni Diwata, sa gitna ng kanyang mga hikbi, habang nakasubsob ang muka sa dibdib ni Lihan. Hinding-hindi ko hahayaang may sumira sa kung anong meron tayo, mahal ko. Hinding-hindi. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang simpleng pangako ng pag-ibig. Naging isang babala ito, isang deklarasyon. Sa kabilang banda ng bahay, sa siwang ng pinto ng kanyang silid, nakatayo si Hiraya. Hindi pa pala siya tulog, nagkunwari lamang siya. Narinig niya ang huling mga salita ni Diwata. Hindi niya kailangang marinig ang buong kwento. Ang tono, ang intensidad, at ang huling pangungusap ay sapat na. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Hindi iyon kwento ng isang kaibigan. Iyon ay isang banta na direktang nakatutok sa kanya. Ang 4 na sulok ng kanyang silid ay naging isang kulungan. Si Hiraya ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kadiliman sa labas ng bintana ay kasinlim ng takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang mga salitang narinig niya mula kay Diwata ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang nakakabinging babala. Hinding-hindi ko hahayaang may sumira sa kung anong meron tayo. Alam niya kung sino ang tinutukoy nitong sumisira. Siya. Sa mga sandaling wala si Lihan, nakikita niya ang tunay na Diwata. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang pag-aalaga nito ay may kasamang puwersa. Minsan, nang hindi niya naubos ang tsa, hinawakan ni Diwata ang kanyang panga at sinabing, "Ubusin niyo po ito, nanay. Para sa inyo rin to." Sa paraang hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. Ang lakas sa pagkakahawak nito ay nagsasabi ng ibang kwento kaysa sa malumanay nitong boses, ang tsa. Iyon ang simula ng lahat. Dahil sa tsaa na yon, palagi siyang inaantok, nahihilo at nanghihina. Ang kanyang isip ay nagiging malabo. Ito ang sandata ni Diwata. Isang paraan para gawin siyang isang inutil na matanda sa paningin ng sarili niyang anak. Desperasyon. Iyon ang nararamdaman niya ngayon. Kailangan niyang makausap si Lihan. Kailangan niyang maipaliwanag ang lahat bago mahuli ang lahat. Kinabukasan, habang naghahanda si Lihan para pumasok sa trabaho, alam ni Hiraya na ito na ang kanyang pagkakataon. Alam niyang abala si Diwata sa paghahanda ng agahan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kumuha siya ng isang kapirasong papel at panulat mula sa kanyang lumang baul. "Anak," sinimulan niya. "Lihan, anak ko, makinig ka sa akin." Isinulat niya ang lahat. Ang tungkol sa tsa na nagpapahina sa kanya. Ang tungkol sa mga napuputol na tawag sa telepono. Ang tungkol sa nawawalang pulseras na sigurado siyang kinuha ni Diwata. Ang tungkol sa banta na narinig niya kagabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat letra. Isang halo ng takot at pagmamadali. Hindi siya ang inaakala mo. Isinulat niya sa huli. "Pakiusap, maniwala ka sa akin." Sa nanay mo. Tinupin niya ang sulat at itinago sa kanyang bulsa. Kailangan niyang maibigay ito kay Lihan nang hindi nakikita ni Diwata. Naghintay siya. Nang marinig niyang paalis na si Lihan at nagpapaalam na kay Diwata sa may pintuan, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. "Lihan, anak," tawag niya. Lumingon si Lihan. "Oh, Nay, bakit po? Maaga pa po kayong nagising." May ibibigay lang ako sa'yo," sabi niya habang dahan-dahang inilalabas ang sulat mula sa kanyang bulsa. "Basahin mo ito kapag nasa opisina ka na. Mahalaga ito." Napakunot ang noo ni Lihan, ngunit kinuha nito ang sulat. Ito na, isang hibla ng pag-asa, ang sumibol sa dibdib ni Hiraya.
Ngunit sa isang iglap, ang pag-asang iyon ay namatay. Ay, mahal, ang kape mo, maiiwan mo na. Biglang lumitaw si Diwata mula sa kusina. May dalang isang mainit na tasa ng kape. Sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang nabangga si Lihan. Ang mainit na kape ay natapon, hindi lang sa damit ni Lihan, kundi pati na rin sa hawak nitong sulat. Naku, patawad mahal. Ang clumsy ko naman, sabi ni Diwata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Hiraya nang may pagkutya. Ang tinta sa papel ay kumalat. Ang mga salita ni Hiraya ay naging isang basang mantsa na hindi na mababasa. Ano ba yan? Inis na sabi ni Lihan habang pinupunasan ang kanyang damit. Hindi na ito mababasa, Nay. Kinuha niya ang basang papel at itinapon sa basurahan kasama ang huling pag-asa ni Hiraya. Pasensya na, Nay. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Lihan at mabilis na lumabas ng pinto. Dala ang inis at pagmamadali. Naiwan si Hiraya, mag-isa kasama si Diwata sa tahimik na sala. Dahan-dahang pinulot ni Diwata ang basang sulat mula sa basurahan. Hindi niya ito binasa. Tiningnan lang niya si Hiraya at sa unang pagkakataon, tuluyan nang nawala ang maskara ng kabaitan. Sinabi ko na sa'yo, bulong ni Diwata. Ang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Dahan-dahan niyang pinunit ang sulat sa harap mismo ni Hiraya. Bawat punit ay tila isang hiwa sa puso ng matanda. Akin lang si Lihan. Nakatanggap si Lihan ng isang agarang tawag mula sa kanyang boss. Mayroon daw bigla ang problema sa isang kliyente sa kabilang probinsya at siya lang ang pinagkakatiwalaang maaring umayos nito. Kailangan niyang umalis agad at manatili doon ng magdamag. Mahal, pasensya na talaga. Biglaan ito, sabi niya kay Diwata sa telepono habang nag-iimpake siya sa opisina. Ano ka ba, mahal, okay lang. Trabaho yan. Sagot ni Diwata sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pangunawa. Huwag mo kaming alalahanin ni nanay dito. Mag-iingat ka sa biyahe mo, ha? Opo. Pakisabi kay nanay, babawi ako pag-uwi ko, sabi ni Lihan. Ngunit kahit na nasa daan na siya, isang hindi maipaliwanag na kabog ang gumugulo sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mayroong mali. Pilit niyang iwinawaksi ito. Iniisip na dala lang ito ng pagod at stress sa trabaho. Nang makarating siya sa hotel, sinubukan niyang tawagan ang bahay para ipaalam na ligtas siyang nakarating. Walang sumasagot. Sinubukan niya ang cellphone ni Diwata. Walang sumasagot. Sinubukan niya ang lumang cellphone ni Hiraya na alam niyang laging nasa tabi lang nito. Ganoon pa din. Ang maliit na kaba ay lumaki at naging isang dambuhalang pag-aalala. Umupo siya sa kama, sinapo ang kanyang ulo. Muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga kakaibang pangyayari. Ang babala ng ina tungkol sa tiya, ang mga napuputol na tawag, ang nawawalang pulseras, ang kwento ni Diwata, ang nasirang sulat. Kapag magkakahiwalay, tila mga walang kwentang insidente lamang sila. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang larawan na hindi niya gustong tingnan. Isang larawang nakakatakot. Bigla niyang naalala ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Ilang buwan na ang nakalipas, nagpakabit siya ng isang maliit na security camera sa sala para daw mabantayan niya ang kanyang ina kapag sila'y wala. Ngunit dahil sa mahusay na pag-aalaga ni Diwata, hindi na niya ito nagamit pa. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang laptop. Hinanap niya ang application para sa camera. Nagdasal siya na sana ay gumagana pa ito. Nang mag-load ang application, nag-alangan siyang pindutin ang play. Paano kung wala siyang makita? Magmumukha siyang isang paranoid na asawa. Pero paano kung mayroon? Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Ang unang lumabas ay isang live feed ng kanilang sala. Walang tao. Madilim. Tanging ang liwanag mula sa bintana.
ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Sinimulan niyang i-rewind ang recording. Itinuon niya sa oras matapos siyang umalis kaninang umaga. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa paborito nitong silya. Nakita niya si Diwata na naglilinis ng bahay. Ngunit habang pinapanood niya, napansin niyang walang audio ang recording. Tanging mga imahe lang. Itinuon niya ang kanyang pansin sa interaksyon ng dalawa. Nakita niya si Diwata na lumapit sa kanyang ina. May dalang isang baso ng tubig. Ngunit ang paraan ng pag-abot nito, may diin, may puwersa, at doon niya nakita yon. Ang ekspresyon sa mukha ni Diwata, hindi ito ang mukha ng maalaga at mapagmahal na asawang kilala niya. Ito ay malamig, matigas, puno ng pagkainis. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito nang tila tumanggi ang kanyang ina sa inumin. Nakita niya kung paano hinawakan ni Diwata ang braso ng kanyang ina. Hindi marahas, pero mahigpit. Isang hawak na may halong pagbabanta. Nakita niya ang pag-iling ng kanyang ina. Ang takot sa mga mata nito kahit sa malabong video. Ang puso ni Lihan ay tila piniga. Bawat paghinga niya ay naging mabigat. Ang babaeng pinapanood niya sa screen ay isang estranghero. Isang nakakatakot na estranghero na nakatira sa kanyang bahay kasama ang kanyang ina. Kailangan niyang umuwi. Ngayon na. Hindi na niya tinapos ang panunood. Mabilis niyang isinara ang laptop, kinuha ang susi ng kotse at tumakbo palabas ng hotel. Hindi na niya inisip ang trabaho. Hindi na niya inisip ang anumang bagay. Isa lang ang laman ng kanyang isip. Ang mga mata ng kanyang ina na puno ng takot. Habang pinapatakbo niya ang kotse sa madilim na kalsada, pabalik ng dalampasigan, paulit-ulit niyang tinatawagan ang kanilang telepono. Walang sumasagot. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Lihan ay katumbas ng 1,000 dagok sa kanyang dibdib. Ang madilim na highway ay tila isang walang katapusang lagusan patungo sa isang bangungot na hindi pa niya nakikita. Ngunit nararamdaman na niya ang lamig nito sa kanyang kaluluwa. Ang imahe mula sa kamera ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang malamig na mukha ni Diwata, ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Isang pelikulang walang tunog, pero mas malakas pa ang sigaw kaysa sa anumang ingay. Paano ako naging ganito kabulag? Ang tanong ay parang isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa kanyang isipan. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang bawat salita, bawat kilos. Ang babala ni Hiraya, "Anak, huwag mong iinumin ang anumang galing sa kanya." Iyon pala ay hindi gawa-gawa ng isang matandang nalilito, kundi isang desperadong sigaw ng tulong. Ang mga napuputol na tawag, hindi yun pag-aalala, kundi pagsesensor. Isang paraan ng pagkontrol, ang nawawalang pulseras at ang perpektong paliwanag ni Diwata, ang perpektong kasinungalingan. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Napakagaling nitong artista at siya ang pinakapaniwalaing manunood. At ang kwento tungkol sa kaibigan na sinira ng isang masamang biyenan. Hindi iyon isang kwento, isa yung plano, isang blueprint ng kanyang mga intensyon. Kinuyom ni Lihan ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang pag-ibig na dati nagbibigay sa kanya ng init ay ngayon ay isang apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao. Galit sa sarili, galit sa pagiging tanga niya, at isang lumalaking galit para sa babaeng minahal niya ng buong buo. "Diwata, anong ginawa mo?" Bulong niya sa hangin. Sinubukan niyang muling tawagan ang kanilang bahay. Bawat ring ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Walang sumasagot. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas nakakabingi, mas nakakatakot. Mas binilisan pa niya ang pagpapatakbo. Hindi na niya alintana ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa kanilang bahay. Ang makita ang kanyang ina. Ang siguraduhing ligtas ito.
Nang sa wakas, ay natanaw na niya ang mga ilaw ng bayan ng dalampasigan. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit agad din itong napalitan ng mas matinding kaba. Malapit na siya. Malapit na niyang harapin ang katotohanan, ano man iyon. Nang lumiko siya sa kanilang kalsada, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang kanilang bahay ay madilim. Walang kahit isang ilaw na nakabukas, tila walang buhay. Isang bahay na nilamon ng gabi. Ipinark niya ang sasakyan sa tapat ng gate at nagmamadaling bumaba. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang kanilang pintuan. Hindi ito nakakandado. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Amoy ng alak ang namamayani sa hangin. "Nay?" Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. "Diwata?" Walang sumagot. Tanging ang mahinang ugong ng refrigerator mula sa kusina ang kanyang naririnig. Gamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone, kinapa niya ang switch ng ilaw sa pader. Pinindot niya ito. Ang ilaw sa sala ay bumukas. At sa isang iglap, ang mundo ni Lihan ay gumuho. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nasa harap niya. Mas malala, mas karumal-dumal kaysa sa anumang kaya niyang isipin. Nakatali. Ang kanyang ina, si Hiraya, ay nakatali sa paborito nitong upuan. Ang mga kamay at paa ay ginapos ng isang makapal na lubid. May isang panyo na nakabusal sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang sigaw. Ngunit ang kanyang mga mata niya ang sumisigaw. Puno ito ng luha, ng pagmamakaawa at ng matinding takot. May mga pasa sa kanyang braso. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Lihan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Pagkatapos, sa gitna ng kanyang pagkagimbal, narinig niya ang isang tunog, isang mahinang pagtagay ng baso. Iginawi niya ang kanyang paningin sa sofa. At doon, nakaupo si Diwata. Nakadikwatro, may hawak na isang kupita ng alak. Kalmado na tila nanonood lang siya ng isang pelikula. Wala sa kanyang mukha ang gulat, o takot, o pagsisisi. Tanging isang malamig na katahimikan. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lihan ang tunay na Diwata. Ang estrangherong nakita niya sa kamera, ngumiti ito. Isang nangiting hindi abot sa mga mata. "Maaga ka yata, mahal," sabi nito. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Para siyang nagising mula sa isang masamang panaginip. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang umaapaw na galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. "Diwata." Sigaw niya, ang boses ay basag. "Ano ang ginawa mo?" Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang ina at dali-daling kinalagan ang busal sa bibig nito. Pagkatapos ay ang mga lubid sa kamay at paa. Nanginig si Hiraya sa kanyang mga bisig, humahagulgol ng walang tigil. "Hayop ka! Hayop ka!" Paulit-ulit na sigaw ni Lihan habang nakatingin kay Diwata nang may nag-aapoy na mga mata. Tumayo si Diwata. Dahan-dahan, inilapag ang kopita sa mesa. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang kalma sa kanyang mukha. "Ginawa ko lang ang nararapat, Lihan," sagot nito. "Inaalis ko ang lason na sumisira sa ating pamilya." "Lason? Si nanay? Wala kang karapatan." "Ako ang walang karapatan?" Biglang tumaas ang boses ni Diwata. At sa wakas, lumabas ang halimaw na nagtatago sa likod ng maskara. "Siya ang lason, Lihan, tulad ng ina ng dati kong kasintahan. Sinira nila ang buhay ko noon. Ipinakain sa anak nila ang mga kasinungalingan araw-araw hanggang sa iwanan ako. Akala mo ba hahayaan kong mangyari ulit iyon? Magkaiba sila. Mabuti ang nanay ko." Isang malakas, nakakakilabot na tawa ang kumawala mula kay Diwata. Walang pagkakaiba sa kanila. Lahat sila ay banta. Lahat sila ay ahas na kailangang putulan ng ulo. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa atin. Para sa perpektong mundo na gusto kong ibigay sa'yo.
Isang mundong tayo lang, dalawa ang laman. Doon na unawaan ni Lihan ang lahat. Hindi ito simpleng selos o galit. Ito ay isang sakit, isang malalim na kabaliwan na nag-ugat mula sa isang masakit na nakaraan. Ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lang isang sinungaling. Siya ay isang halimaw na binihisan ng pag-ibig. Tapos na tayo, Diwata. Sabi ni Lihan, ang bawat salita ay matigas at pinal. Inalalayan niyang tumayo ang kanyang ina na halos hindi na makalakad sa sobrang takot at panghihina. Nawala ang ngiti sa mukha ni Diwata. Napalitan ito ng purong desperasyon at galit. Anong sinabi mo? Tapos na tayo, ulit niya. Habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang ina patungo sa pinto. Hindi, sigaw ni Diwata. Ang kanyang kalmado ay tuluyan ng naglaho. Saan ka pupunta, mahal ko? Hindi ka pwedeng umalis, akin ka lang. Sa isang mabilis at desperadong kilos, dinampot ni Diwata ang isang mabigat na plorera sa mesa at tumakbo ito. Itinaas ang plorera patungo sa direksyon nila. Sa isang iglap, ang tanging nakita ni Lihan ay ang pagtaas ng braso ni Diwata. Ang plorera ay handa ng ibagsak sa kanila. Sa kanyang ina, walang pag-aalinlangan, itinulak niya si Hiraya sa kanyang likuran. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Handa siyang saluhin ang anumang sakit para sa kanyang ina. Ngunit ang palo ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Paglingon niya, nakita niyang natumba si Diwata, natisod sa isang maliit na carpet sa sahig. Ang plorera ay tumama sa sahig at nabasag. Ang mga piraso nito ay kumalat na parang mga luhang kristal. Ito na ang kanilang pagkakataon. Halika na, Nay! Sigaw ni Lihan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Inakay niya ang nanginginig na ina palabas ng bahay, palayo sa babaeng ngayon. Ay nakaluhod sa sahig, umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Lihan, huwag mo akong iwan. Ang huling narinig niyang sigaw ni Diwata. Isang sigaw na puno ng pagkabaliw at pagmamay-ari. Hindi lumingon si Lihan. Isinakay niya ang kanyang ina sa kotse. Ikinabit ang seatbelt nito at mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo sa bahay na yon. Isang bahay na dati paraiso, ngunit ngayon ay naging simbolo ng isang masamang panaginip. Habang nasa daan sila, walang nagsasalita. Tanging ang mga hikbilang ni Hiraya ang maririnig. Hinawakan ni Lihan ang kamay ng ina. Malamig pa rin ito, ngunit hindi na kasing lamig ng kanina. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang alam lang niya, kailangan nilang makalayo. Hindi niya tinawagan ng pulis. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya na ayaw makita ang babaeng minsan niyang minahal na nakakulong. Marahil ay awa, marahil ay ang huling piraso ng pag-ibig na namatay na. Ang pag-alis, para sa kanya, ay isang mas malinaw at mas personal na pagtatapos. Nang makahanap sila ng isang maliit na motel sa kabilang bayan, doon muna sila tumuloy. Inalagaan ni Lihan ang kanyang ina. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo para punasan ang mga pasa nito. Nag-order siya ng mainit na sabaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, nagsalita si Hiraya. Salamat anak, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Tumingin si Lihan sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Nay. Kung naniwala lang po ako sa inyo. Kung nakinig lang po ako. Umiling si Hiraya at hinawakan ang pisngi ng anak. Ang mahalaga, ligtas tayo ngayon. Nang sumunod na umaga, ang sinag ng araw na tumagos sa bintana ng motel ay tila isang simbolo. Isang bagong simula. Nakatayo si Lihan sa tabi ng bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang sakit ay naroon pa rin, malalim at matalas. Ang sugat na iniwan ng pagtataksil ni Diwata ay hindi basta-basta maghihilom. Ang kanyang puso, na minsang buo,
ay basag na ngayon. Ngunit sa kabila ng sakit, mayroon siyang naramdamang isang bagay na matagal nang nawala. Kapayapaan. Napalaya na siya mula sa hawlang ginto. Napalaya na siya mula sa matamis na lason. Tumingin siya sa kanyang ina na mahimbing nang natutulog sa kama. Ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nakita niya itong natutulog ng payapa. At doon niya naunawaan, hindi ito pag-ibig, diwata. Isa itong sakit. At ngayon, sa wakas, nagsisimula na ang kanilang paggalang. Hindi niya alam kung paano pa siya magtitiwalang muli o kung kaya pa niyang magmahal. Ngunit habang tinitingnan niya ang liwanag ng bagong umaga, alam niyang mayroon pa ring pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lihan at Hiraya. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi kumokontrol, at hinding-hindi nagtatago sa dilim. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ano ang aral na inyong natutunan? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Lihan? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.